nagawa na po natin yung dalawa. Malalaki po ito. Yan, para safe, naka-safety na po. Pwede na po ito itago sa freezer. Pagka gusto nyo pong lutuin, ayan, meron na po naka-ready. Bigay ko na din itong dalawang pack na dalawang box, bali yan. Naka-box po itong ginamit ko na resin. Ginawa ko na kung tatlo kasi tatlo naman yung nabili para manamis-namis po yung lulutuin ko. Nilagyan ko na rin po ng seasoning. Nilagay ko na rin po itong natitirang bell pepper, red bell pepper. Sangkot siya ng giniling para lumasa. Lagay na po natin. Tanggalan na po ng tinik yan.
Ano na lang po yung makita ko. Ito na po kasi masyado siyang hinimay dahil madudurog din naman po yan kapag ganitong ginigisa na po siya. Yan po, naglilitawan na yung mga tinik na mga naiwan. Bali, in-steam ko pa po yung bangus na yan sa konting salt para may lasa. Yan ko po ng oyster sauce. Ito na lang. Tamtaman lang po yung apoy niya. Sarap po din po na umalat siya. Kasi naglagay na po kanina ng seasoning. Tapos in-steam ko po ito na may salt na rin yung bangus. Kaya alalay lang po baka umalat. Yan, okay na po siya. Luto na ang ating bangus at giniling. Ngayon naman po maglalagay naman po ako ng egg. Isa-isa ko lang pong babasagin to. Aray, napaso ako. Yan. Yan. Isang egg po. Habang mainit pa. Isa-isa lang po. Dalawa para mag-bind lang po siya kapag pinasok tap sa ano. Ito, diretso ko na din to. Okay naman. Minsan po kasi nabubulaga sa itlog na hindi okay. Patay na po ang ano niyan, apoy. Ayan. Iwan lang po natin para magdikit-dikit siya. Nasa sa inyo po yung pwedeng dalawa, pwedeng isa lang yung egg. Yung iba naman po, isa lang nilalagay. Naglalagay na sila ng isang kutsara o dalawang kutsarang harina. Okay na po ito. Mamaya po ipapasok na natin ito sa minarinade natin na ano, yung pinaka ano niya, balat ng isda. Balat ng bangus. Ayan, okay na po. Antayin na lang po natin na medyo lumamig. Hindi na po ako naglagay ng harina kasi ginawa ko ng 3 yung egg niya. Para mag-bind lang po siya, hindi magkakalat kapag niluluto na o hiniwa. Pagkatapos lagyan ng harina, pwede nyo na pong prituhin yan. Diretso na po ang ano nyo, pagluluto nyo. Lubog lang po sa mantika. Atay-atay lang para hindi naman masunog po yung ilalim. Ito po, ilalagay ko sa ganito para
Mas madali ko pong ma-preserve sa freezer. Pagka wala pong ulam o kailangan, madali na pong kukuhain. Ganyan lang po. Para pagka pipituhin na ano na po siya. Na-edit ko na siya sa harina. Ayan na po. Nagawa na po natin yung dalawa. Malalaki po ito. Ayan, para naka-safety na po. Pwede na po ito itago sa freezer. Pagka gusto nyo pong lutuin, ayan, meron na po naka-ready na po. Ayan po. Medyo makalat po yung aking lamesa na. Ayan. Tapos na po yung aking limang nabalot. Ayan. Okay na po siya. Thank you for watching, guys.